Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Paano kung araw-araw ay bumabalik ang oras mo? Kung naipit ka sa parehong araw, ano ang gagawin mo? Sa una, mararamdaman mong napakaswerte mo. Magsisimula kang gumastos ng walang pakundangan dahil magre-reset naman ang lahat kinabukasan. Ngunit kalaunan, mapapansin mong hindi na rin ito nakakatuwa. Kaya sisimulan mong hanapin ang kasiyahan sa krimen, pagsusugal, at iba pang delikadong bagay. Wala kang dapat ipag-alala sa mga magiging bunga ng iyong ginagawa, ngunit nakakainis na lahat ng nagawa mo ay nawawala rin kinabukasan. Dahil gusto mong makatakas sa ganitong buhay, susubukan mong wakasan ang iyong sarili. Ngunit sa tuwing gagawin mo ito, palagi kang nagigising muli sa ikapito ng umaga, sa ikapitong araw ng Hulyo, taong 2020. Isang lalaki ang nakaupo sa isang bar, may hawak na inumin, suot ang kanyang pajama, at nagsabing, ngayong araw na ito ay ang araw na inulit ko ng 1,000 beses. Isang babae ang napatingin sa kanya at nagsabing, wow. Pagkatapos ay may isa pang babaeng nagsabi, kailangan mo pa talagang mag-imbento ng ganitong kwento para lang manligaw. Lumanay ang taktika mo. Ngunit sagot ng lalaki, totoo ang sinasabi ko. Marunong akong magsalita ng libu-libong wika at ang husay ko sa pag-hack. Ngayon, iniisip mo siguro kung bakit ako interesado sa iyo. Simple lang, dahil bukas, magigising akong bumalik sa araw na ito. Kung matulog man ako kasama mo o gumawa ng kung ano paman, wala namang epekto. Sa isip ng babae, ngayon lang ako nakasalamuha ng ganitong klaseng tao. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Kaya, nag-message siya sa kanyang matalik na kaibigan, nasaan ka na? Nakilala ko ang isang lalaking nagsasabing naipit siya sa parehong araw ng 1,000 beses. Gusto ko nang umalis, tulungan mo ako. Pagkalipas ng ilang minuto, nainis siya at inisip, nakakainis, ang bagal naman ng babaeng to. Ngunit biglang nagsalita ang lalaki, hindi siya darating. Nagtaas ng kilay ang babae at sinabing, paano mo nalaman na hindi siya darating? Sumagot ang lalaki, dahil biglang bumalik ang kanyang dating kasintahan, kaya hindi na siya pupunta. Pinandilatan siya ng babae at sinabing, tigilan mo na yang kasinungalingan mo. Itinuro ng lalaki ang orasan at sinabing, sa loob ng 9 na minuto at 13 segundo, tatawagan ka niya. Biglang napatayo ang babae at sinabing, sige nga, sana nga. Kapag hindi, yari ka sa akin. Habang galit niyang itinutulak ang upuan, hindi sinasadyang matamaan niya ang isang lalaking nakaupo sa likuran niya. Napalingon ito at agad na hinawakan ang kanyang pulso. Uy, ganda, nasaktan mo ako. Uminom ka kasama namin at patatawarin kita, sabi ng lalaking may kulay dilaw na buhok. Sino ka? Bitawan mo ako, sagot ng babae. Huwag kang ganyan, sumama ka na lang sa amin, sagot ng lalaki na may masamang ngiti. Biglang lumapit ang lalaking nakapajama at sinabing, sandali lang, ikaw, lumapit ka rito. Napakunot noo ang lalaking may dilaw na buhok at sinabing, anong pinagsasabi mo? Sabay pitik ng sigarilyo patungo sa lalaking nakapajama. Ngunit hindi ito umatras ni umiwas. Nag-isip ang lalaking may dilaw na buhok, bakit hindi siya umiwas? Nahulaan ba niya ang galaw ko? Dahil dito, bigla siyang uminit ang ulo at sinuntok ang lalaking nakapajama, ngunit nagawa nitong iwasan iyon. Sa isip ng lalaking may dilaw na buhok, punyeta. Naiwasan niya uli. Tinamaan ang kanyang baba at napalipad siya sa lakas ng tama. Nabigla ang mga kasamahan niya at sumigaw, anong kabaliwan to? Sumagot ang lalaking nakapajama, saktong oras na ngayon. Sinabi ng amo, akas ng loob mong galawin ang tao ko. Patay ka na ngayon. Sinabi ng lalaking nakapajama sa amo, lumaki ka na ha. Ganito ba tinuruan ni Zhao ang nakababatang kapatid niya? Nagulat ang amo at sinabi, kilala mo ang kapatid ko. Muling nagsalita ang lalaking nakapajama habang kausap ang nasa telepono, ayos ka rin, Zhao. Gumagawa lang ng kalokohan ang kapatid mo rito. Naguluhan ang babae sa narinig. Nagtanong ang pinuno, sino ka at paano mo nalaman ang numero niya? Nagpatuloy lang ang lalaki sa pagsasalita sa telepono, kung ayaw mong mag-umpisa ng gulo sa buong China, gawin mo ang sinabi ko sa pagpupulong noong Mayo. Nabigla ang pinuno at sinabing, pati ang pulong noong Mayo, alam mo. Nagpatuloy ang lalaki, kontrolin mo ang mga tauhan mo. Sa susunod, hindi na lang ito tatawag sa telepono. Ibinato niya ang kanyang cellphone sa pinuno. Nagmadaling sagutin ng pinuno ang tawag, at narinig nilang sinabi niya, pasensya na. Nagkamali ako, hindi ko na ito ulitin.
Pagkatapos noon, pinayuko niya ang lahat ng kasamahan niya at nagsabing, humihingi kami ng paumanhin sa lahat ng nagawa namin. Ngumiti ang lalaking nakapajama at sinabing, maganda ang mood ko ngayon, kaya hindi ko na kayo papansinin pa. Kinuha niya ang kanyang telepono pabalik. Nagulat ang babae at inisip, sino ba talaga ang taong ito? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Tama nga ang lalaki, tumawag ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kabilang linya, sinabi nito, pasensya na, kaibigan. Bumalik ang boyfriend ko kaya hindi ako makakapunta sa bar. Libre kita bukas sa hapunan, bye. Natulala ang babae at sinabing, imposible to. Ngunit sumagot ang lalaki, hindi ito imposible. Sumama ka sa akin. Nasa isip ng babae, hindi pa rin ako makapaniwala. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa parking lot na sila. Napatingin ang babae at nagtanong, kotse mo ba ito? Hindi, sagot ng lalaki. Nanlaki ang mata ng babae at sinabing, ninakaw mo to. Sagot ng lalaki, walang kaso, bukas babalik rin naman ito sa dati. Tumingin ang babae at sinabing, hindi mo naman iwan ang isang lasing at magandang babae sa ganitong sitwasyon, di ba? Napangiti ang lalaki at sinabing, pasensya na, hindi ako interesado sa babaeng gumagamit ng makapal na makeup para magmukhang maganda. Galit na sinabi ng babae, anong sinabi mo? Hintay ka lang. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bag at pinunasan ang kanyang mukha. Ilang sandali ang lumipas, ngumiti siya at nagtanong, ngayon, ano sa tingin mo? Sinabi niya, yenen, 9/10. Tinanong niya, gusto mo bang pumunta sa lugar ko para mapatunayan kung hindi ako nagsisinungaling? Huwag kang mag-alala, malaki ang kama. Sumigaw ang babae, kapag sinubukan mong gawin ang kahit ano sa akin, tatawagin ko ang pulis. Sa kabila ng banta, sumakay pa rin siya sa pulang sports car. Ngumiti ang lalaki at sinabing, hindi ako makapaniwalang front-wheel drive pala ang isang Ferrari. Ginawa niya ang isang burnout bago mabilis na umarangkada sa mga lansangan ng China. Kinabukasan, sa kanyang kwarto, iminulat niya ang kanyang mga mata at sinabing, muli, nagising ako sa parehong araw. Habang tumatayo siya mula sa kama, sinabi niya, wala na ang babaeng iyon ngayon. Biglang may boses na nagsabi, hoy. Hindi ba sinabi mong paulit-ulit lang ang araw? Napamulagat siya. Ipinakita ng babae ang kanyang telepono at sinabing, ngayon, ipaliwanag mo kung bakit Hulyo 8 na ngayon. Tumingin siya sa orasan sa tabi ng kama at napasigaw, ano? Hulyo 8. Sa labas, may kumatok sa pinto at sumigaw, Wu Chen. Anong klaseng lalaki ang nagtatago sa loob ng banyo? Hindi ba sabi mo, ipapaliwanag mo sa akin? Habang naliligo, sinabi niya sa sarili, hindi ito panaginip. Muli nang gumagalaw ang oras. Sa wakas, malaya na ako sa prank na ito ng panahon at espasyo. Hahaha. Mundo. Narito na ako. Hintayin mo ako. Biglang lumabas ang isang sistemang notifikasyon, ang host ay matagumpay na nakapasa sa milenyong pagsubok. Ang time reincarnation system ay sinimulan na. Sinabi niya sa sarili, sistema. Nagising ko ang isang sistema. Lumabas ang isa pang sistemang notifikasyon, host, Wu Chen. Mga katangian, lakas, 7, bilis, 9, tatag, 8, lakas ng isipan, 10,158. Kakayahang i-reset ang oras at espasyo. Limitasyon ng oras, 365,000. Kakayahan ng host, English, Antasyam, Frances, Antasyam, Piano, Antasyam, Pakikipaglaban, Antasyam, Pagtira gamit ang baril, Antasyam. Kabuuan, 1,354 na kasanayan, maaaring madagdagan. Sinabi ni Wu Chen sa sarili, karaniwan lang ang pisikal kong katangian, pero ang mental power ko ay sobrang taas. Ano ang ibig sabihin ng pag-reset ng oras? Pwede ko bang i-reset ang oras kahit kailan ko gusto? Muling lumabas ang isang sistemang notifikasyon. Ang host ay maaaring pumili kung kailan niya nais i-lock at i-reset ang kasalukuyang oras. Ang punto ng pagsasaayos ng oras ay alas 7 ng umaga. Isa pang notifikasyon ang lumabas, paalala, sa unang pagkakataon na i-lock mo ang pag-reset ng oras sa parehong araw, 1 puntos ang magagamit. Kapag inulit mo ang pag-reset sa parehong araw, dodoble ang gagastusing oras bawat beses. Unang reset, 1 puntos. Ikalawang reset, 2 puntos. Ikatlong reset, 4 na puntos. Ikadalawampung reset, 524,288 na puntos.
Sinabi ni Wu Chen sa sarili, kapag masyadong maraming beses kong nireset ang parehong araw, mauubos ang time quota ko. Pero hanggat hindi ko ito inuulit ng higit sa isang beses sa parehong araw, walang magiging problema. Kahit paano, magkaiba ang aktibong pag-reset at ang sapilitang pag-reset. Dati, natrap lang ako sa oras, pero ngayon, ako na ang may kontrol. Bago ang reincarnation, isa lang akong ordinaryong estudyante na walang kasanayan. Pero ngayon, may 1,354 na kasanayan ako na halos lahat ay nasa pinakamataas na antas. Nabuhay ako ng 1,000 taon sa paulit-ulit na pag-reset ng oras, at iyon ang pinakamalakas na patunay. Ngayong bumalik na sa normal ang oras, magagamit ko na ang lahat ng natutunan ko. Sa labas ng banyo, napabuntong hininga ang babae at sinabing, "Sira ba ang taong to?" Biglang lumabas si Wu Chen at tinanong siya ng babae, "So, maayos ka na ba?" Ngumiti siya at sinabing, "Ito ang pinakamasayang araw na naranasan ko sa loob ng 1,000 taon." Napairap ang babae at sinabing, "Ipipilit mo pa rin ba yang kalokohan mo?" Biglang may malakas na kumatok sa kanyang pinto. "Punyeta! Paano mo nagawang nakawin ang kotse ng amo namin? Patay ka na! Buksan mo tong pinto." Napamura si Wu Chen, lintek. Sumilip ang babae sa pifol. Mula sa labas, may narinig silang sigaw, "Buksan mo to o sisirain namin." Lumingon ang babae kay Wu Chen at sinabing, "Kasalanan mo to. Nagnakaw ka ng kotse, kaya hinahanap ka na nila." Natawa si Wu Chen, hindi ko inakala na magiging normal na araw pala ito. At sa malas, kotse pa ni Wang ang nanakaw ko. Napanganga ang babae, si Wang. Isa siya sa pinakakilalang tao sa ilalim ng mundo. At ngayon, hinahabol ka niya. Ang galing mo, ha? Ngumiti si Wu Chen at sinabing maganda ang kwento niya. Lumaban siya sa mga nakatataas sa kanya. Ang mga magulang niya ay binugbog at pinilay ng mga social worker na inupahan ng isang third party. Sa galit, pinatay niya sila at nakulong ng 3 taon. Pagkalaya niya, nagsimula siyang magtrabaho sa kalye at sa talino niya, naging kilalang tao sa silangang China. Ngayon, isa na siyang makapangyarihang leader. Napatulala ang babae at niloko mo siya. Patay ka na! Tumawa si Wu Chen, "Mas maliit na problema lang yan kumpara sa ginawa kong paggamit sa pangalan ni Li Gongzi kahapon. Kung hindi natin ito maaayos, napakaraming tao ang mahahabol at papatayin." Napalunok ang babae, "Ano nang gagawin mo ngayon?" Ngumiti si Wu Chen, "Simple lang. Ulitin ko ulit. Sistema, gusto kong gamitin ang time reset." Lumabas ang isang sistemang notifikasyon. Ang host ay nag-reset sa unang pagkakataon sa Hulyo 8, taong 2020. Ito ay gagamit ng isang time point. Simula ng pag-reset. Tagumpay. Natitirang time points, 364,999. Tiningnan ng babae ang kanyang telepono at sinabing, "Ipaliwanag mo to." Nag-isip si Wu Chen, talagang bumalik ang oras. Sinabi ng babae, "Sige na, ipaliwanag mo." Itinapat ni Wu Chen ang kanyang daliri sa malambot niyang labi at sinabing, "Wala nang oras magpaliwanag, kaya magbihis ka na lang." Biglang kinagat ng babae ang kanyang daliri. "Aray! Ang sakit naman." Sinabi ng babae, "Hoy! Alam kong hindi ka responsable, pero hindi ko inakalang sobrang sabik mong itapon ako." Sinabi ni Wu Chen, "Ang kotse na ninakaw ko ay pag-aari ng isang malaking tao na ang pangalan ay Wang Zhuangyuan. At paparating na ang mga tauhan niya sa pintuan ko. Siyempre, hindi ka natatakot, pero bilang isang ordinaryong tao, hindi ko kayang makipagsapalaran sa kanya." Sinabi ng babae, "Alam mo ba kung sino ako? Kung alam mo, dapat mong malaman na dapat kang lumuhod at magmakaawa sa akin para tulungan kita." Biglang hinawakan ni Wu Chen ang kanyang bewang at sinabing, "Gaya ng pagmamakaawa mo sa akin kagabi." Tinitigan siya ng babae sa mata, itinulak siya palayo, at sinabing, "Gago ka, mamamatay ka talaga." Ngumiti si Wu Chen at sinabing, "Pasensya na kung nadismaya kita, pero may kakilala akong madaling makakapag-ayos nito." Nagtaas ng kilay ang babae at nagtanong, "Anong klaseng tao?" Sinabi ni Wu Chen, "Isang babae. Isang may tapang na hindi matitinad." Maya-maya, sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Wang, nasa unahan ang sasakyan ng boss. Sumigaw ang isa pa, "Bilisan mo. Habulin natin siya." Idiniin ni Wu Chen ang paa sa gas pedal at sinabing, "Yes." Sumigaw ang mga goons, "Ihinto mo yang kotse, kundi papatayin kita." Napatingin ang babae at sinabing, "May mga baril sila." Ngumiti si Wu Chen, "Yan ang masayang bahagi."
Bumaba siya ng gear at sinabing, ihanda mo ang sarili mo habang bumilis ang sasakyan. Napasigaw ang babae, ang bilis mong magpatakbo. Baliw ka ba? Sinabi ni Wu Chen, wala akong ibang pagpipilian. Kapag nahuli ako, patay ako. Sigaw ng lalaking nakapurpolong shirt, habulin niyo siya. Mahalagang kotse yan para kay boss. Hulihin niyo ang magnanakaw. Samantala, may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Isang babae ang sumagot, hello. Sinabi ni Wu Chen, ipinaalala ni Eng Ali na may trader sa panig mo na magpapatalo sa iyo sa pustahan. Napakunot no ang babae, sino ka at paano mo nalaman ang tungkol sa pustahan? Sinabi ni Wu Chen, may sarili akong mapagkukunan ng impormasyon at kaya kitang bigyan ng mas maraming detalye tungkol sa kapatid mo. Biglang nabangga sila ng mga goons, pero nagpatuloy siya, magpadala ka ng tao para makipagkita sa akin sa baba ng opisina mo sa loob ng 30 minuto at pag-usapan natin ito ng personal. Nagmatigas ang babae, gusto kong malaman kung sino ka. Biglang naipit sila ng mga goons. Sinabi ng babae, wala na tayong ligtas. Wala na tayong matatakasan. Ngumisi si Wu Chen, hindi nila tayo mahuhuli. Bigla niyang hinila ang handbrake, inapakan ang gas, at sinabing, panoorin mo tong nakakabaliw na drift. Napasigaw ang babae sa takot habang pinaikot ni Wu Chen ang Ferrari na parang nasa pelikulang Tokyo Drift. Napamulagat ang isa sa mga goons, anong klase tong mga skills? Sumigaw ang isa pang goon, ano to, oras para humanga. Habulin niyo siya. Pero mas bumilis pa ang Ferrari, iniwan ang lahat sa likuran. Napakapit ng mahigpit ang babae at biglang hinimatay. Pagdating sa kanyang bahay, bumulong si Wu Chen, nakarating na tayo. Dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang bahay. Nagulat siya, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Huwag mo nang sagutin, sigurado akong sasabihin mong nabuhay ka ng 1,000 taon. Nanginginig siyang bumaba ng kotse at napabuntong hininga. Pero aaminin ko, magaling kang magmaneho. Saan mo natutunan yan? Umiti si Wu Chen at sinabing, natuto ako sa buhay mismo. Maraming beses akong namatay bago ko natutunan ang kasanayang ito. Huwag mo akong gayahin, marami akong tsansa, pero ikaw, isa lang. Inirapan siya ng babae, tigilan mo na yang mga kasinungalingan mo. May numero mo ako, pero huwag kang umasa na tatawagan kita. Pagkasabi niya nito, biglang nag-burnout si Wu Chen at mabilis na umalis gamit ang Ferrari. Naiwang nakatayo ang babae, napapailing. Walang hiya. Niloko niya ako buong gabi at inaasahan niyang tatawag ako sa kanya. Malamang may kinalaman ang kaibigan ko dito. Kung hindi, paano niya malalaman kung saan ako nakatira? Nagtaas siya ng kamao, tatanungin ko siya. Hindi mo ako matatakasan, Wu Chen. Makalipas ang 30 minuto, ipinaliwanag ni Wu Chen, si Li Ruobing, sa panlabas, ay isang tanyag na negosyante sa Donghai City. Pero ang kanyang pinagmulan ay masyadong komplikado. Ang kapatid niyang lalaki ang taong kayang wasakin ang buong silangang China. Nagpatuloy siya, at syempre, dahil isa siyang napakagandang babae, nagkaroon ako ng napakalalim na ugnayan sa kanya. Sa opisina ng presidente, sinabi ng kanyang assistant, nandito na siya. Sinabi ni Li Ruobing, pwede ka nang bumaba. Pinanood ni Wu Chen habang umaalis ang assistant. Biglang nagsalita si Li Ruobing, Wu Chen, 22 taong gulang, nagtapos sa Computer Science Department ng Donghai University. Ang iyong ama ay si Wu Dahai, at ang iyong ina ay si Zhang Xiujuan. Nagpapatakbo sila ng maliit na kainan. May kapatid kang nasa high school, si Wu Jiao. Ngumiti si Wu Chen, ang galing mo. Ang dami mong nalaman gamit lang ang numero ng cellphone ko. Napangiti si Li Ruobing, pinunit ang papel at sinabing, mukha kang ordinaryong tao, pero kung talagang ordinaryo ka, hindi mo malalaman ang tungkol sa pustahan. Tumayo siya at seryosong tinanong, sino ka talaga? Ngumiti si Wu Chen, hindi ako ordinaryo. Habang tahimik siyang nag-iisip, nagpatuloy si Wu Chen, alam ko ang maraming bagay na mahalaga sa'yo. Halimbawa, kung sino ang traidor na matagal nang lumalapit sa'yo. Kung bibigyan mo ako ng 10 milyong dolyar, sasabihin ko sa'yo kung sino siya. Makatarungang kasunduan, hindi ba? Sa halip na sumagot, binuksan ni Li Ruobing ang kanyang drawer. Ibig mong sabihin, dapat akong makipagkasundo sa isang taong bigla na lang sumulpot para sa impormasyong hindi ko alam kung totoo. Biglang kinuha niya ang baril sa drawer, itinutok ito kay Wu Chen, at sinabing, akala mo ba papayag ako? Kung hindi mo ipapaliwanag ito sa akin, hindi ka nalalabas ng buhay. Sinabi ni Wu Chen,
Alam kong talagang ipuputok mo yan, pero kung wala ito, paano mo ako babarilin? Sinimulan niyang alisin ang mga bala sa magasin ng baril. Tiningnan ni Liruobing ang baril at napansing wala itong magasin. Sa isip niya, ang baril ko ay nasa ilalim ng mesa. Paano niya naalis ang magasin? Posible bang nagawa niya yon? Ngumiti si Wu Chen at sinabing, gaya ng sinabi ko, matalino akong negosyante, at kung paano ko natanggal ang magasin mo ay bahagi ng talino ko. Ibinabalik niya ang magasin sa baril at iniabot ito kay Liruobing, sabay sabing, Li, pakiusap, pagkatiwalaan mo ang kakayahan kong mangalap ng impormasyon. Wala akong masamang intensyon. Nandito ako para sa pera. Sa isip niya, laging may dahilan para makuha ang tiwala niya, at ang pinakamakatwirang dahilan ay pera. Kung babanggitin ko ito, bababa ang depensa niya. Tumingin si Liruobing at sinabing, sige, sabihin mo. Ano pang alam mo? Sinabi ni Wu Chen, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Li, pero dahil iba ang pagtrato sa iyo bilang babae, gusto mong patunayan na kaya ng kababaihan na maging mas malakas kaysa sa kalalakihan. Ngunit hindi mo naiwasan ang anino ng iyong kapatid. Lagi kang tinutulungan ng iyong ina, pero matapos siyang maghiwalay sa iyong ama at magsimulang makipagrelasyon sa iba, naging pabigat siya sa iyo. Binigyan ka niya ng ultimatum, magpakasal kay Ding Ruilong o papatayin ka niya. Sinubukan mong tumakas sa pamamagitan ng pagpapanggap na may kasintahan, pero hindi ka nakawala dahil nag-aalala ka sa ina mo. Upang sirain si Ding Ruilong, nagkaroon ka ng 3 peking kasintahan, ngunit lahat sila ay nagkaroon ng malalang kapalaran. Ang una mong peking kasintahan ay nagpakamatay. Ang pangalawa ay ipinasok sa mental hospital. Ang pangatlo ay ipinamframe at ikinulong, at malamang hindi na siya makakalaya. Matalino si Ding Ruilong. Siya ang may pakana sa lahat ng iyon at ipinakalat pa niya ang balita upang walang ibang lalaki ang lumapit sa iyo. Para makatakas sa kasal, ikaw at si Ding Ruilong ay gumawa ng isang lihim na pustahan, bawat isa sa inyo ay magtatayo ng bagong negosyo, at kung sino ang mas malaki sa loob ng 5 taon ang mananalo. Ngunit ang hindi mo alam, may tao ka na nalipat sa panig ni Ding Ruilong at naging espiya niya. Sa araw ng paglulunsad, sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Kailangan ko pa bang ipagpatuloy? Tahimik na nakinig si Liruobing at nag-isip. Kinuha niya ang kanyang checkbook at sinabing, sabihin mo sa akin, sino ang traidor? Ngumiti si Wu Chen, sasabihin ko. Biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang senior assistant na si Feng Yan, may dala siyang ilang papeles. Li, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Biglang hinablot ni Wu Chen ang buhok ni Feng Yan, ibinalibag ang mukha nito sa mesa, at itinutok ang baril sa ulo niya. Siya ang traidor. Gulat na gulat si Feng Yan. Ano? Anong sinasabi mo? Sinabi ni Wu Chen, ang $5 milyong sa Swiss bank account mo, para saan yon? Nanginginig na sumagot si Feng Yan, anong 5 milyon? Wala akong alam dyan. Miss, nagkakamali ka. Umiling si Wu Chen, ayaw mo talagang umamin, ano? Hinugot niya ang cellphone mula sa bulsa ni Feng Yan. Ding Ruilong. Nakuha mo ba ang impormasyon? Nanlaki ang mata ni Liruobing nang marinig ito. Tiningnan siya ni Wu Chen at sinabing, gusto mo pa bang itanggi yan? Pagkatapos, itinulak niya si Feng Yan sa sahig. Malalim na huminga si Liruobing at sinabing, matagal ka nang kumikita sa akin, pareho sa harap at sa likod ng negosyo ko, pero hindi ko iyon masyadong inintindi dahil matagal na kitang kasama. Pero hindi ko inakalang ipagkakanulo mo ako para lang sa $5 milyong. Biglang lumuhod si Feng Yan, idinikit ang noo sa sahig. Miss, aminin ko. Kinuha ko ang pera, pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Ngumiti si Wu Chen at sinabing, ang totoo, ayaw ng ina mo na ipakasal ka kay Ding Ruilong at maging tulad niyang naging sakripisyo. Pero pinilit siya ng iyong lolo. Si Ding Ruilong ang nag-utos sa kanya na sabihin yan dahil alam niyang mahina ka pagdating sa ina mo. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo kay Feng Yan. Tumingin si Liruobing kay Feng Yan at sinabing, lumayas ka. Ayaw na kitang makita kailanman. Napaluha si Feng Yan, tumayo at nagsabi, salamat, miss. Salamat. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina. Napangiti si Wu Chen at sinabing, akala ko ipapapatay mo siya. Tumingin si Liruobing sa bintana at malamig na sumagot, ayaw ko lang na ako mismo ang gumawa. Pero mamaya, lulutang na lang siyang nakasemento sa ilalim ng ilog. Pagkatapos, tumingin siya kay Wu Chen at sinabing, sa totoo lang, may duda pa rin ako sa'yo.
Posibleng ikaw mismo ang pinadala ni Ding Ruilong, at si Feng Yan ay isa lamang pain para makuha ang tiwala ko. Tumawa si Wu Chen at sinabing, talagang mapagduda ka, pero may paraan para matanggal ang pagdududa mo. Nagtaas ng kilay si Li Ruobing. Ano yon? Ngumisi si Wu Chen at sinabing, napakasimple. Hayaan mong ako ang maging peking kasintahan mo. Si Ding Ruilong ay napaka-pride na tao. Hindi niya hahayaan na may ibang lalaking maagaw ka sa kanya, lalo na kung agawin kita sa harap niya. Kaya ang pagiging kasintahan mo ang pinakamabisang paraan para patunayan kung hindi ako kasabwat niya. Sinabi ni Li Ruobing, nagkaroon na ako ng 3 peking kasintahan noon, pero lahat sila ay napahamak ng husto dahil kay Ding Ruilong. Ngumiti si Wu Chen at sinabing, alam ko. Pero kung may taong gustong umangat sa buhay, ang pakikipagrelasyon sa iyo ay siguradong magiging napaka-interesante, hindi ba? Muling itinutok ni Li Ruobing ang baril sa mukha niya at sinabing, aminin ko, kakaiba ka. Matapang, may lakas ng loob at napakabata mo pa. Sayang naman kung mawawala ka ng ganito kaaga. Hindi ka ba natatakot? Ngumiti si Wu Chen at sinabing, kung talagang gusto mong pumatay ng tao, tatawag ka na lang ng tauhan mo. Isa lang itong biro, bakit ako matatakot? Tahimik siyang tinitigan ni Li Ruobing, pagkatapos ay ibinaba ang baril at sinabing, gusto talaga kita. Hinawakan niya ang mukha ni Wu Chen at sinabing, ang mga magkasintahan dapat ay may larawan na magkasama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-selfie silang dalawa. Sa isip ni Wu Chen, malinaw na gagamitin niya ang larawang ito para ipadala kay Ding Ruilong, isang paraan upang inisin siya, at isa pang paraan upang matiyak na hindi ako pinadala ni Ding Ruilong. Sinabi ni Li Ruobing, simula ngayon, ikaw na ang kasintahan ko. Pumunta ka at maging personal assistant ko. Magpapasa ako ng aplikasyon para sa iyo mamaya. Sabihin mo sa akin, anong nangyari sa kapatid ko? Sinabi ni Wu Chen, East China Sea Crown, Central China Regal, South China Sea Plaza, ang 3 pinakamalalaking entertainment club sa China. Isa sa mga ito, ang East China Sea Crown, ay pinapatakbo ng kapatid mo. Sinabi ni Li Ruobing, alam na ng lahat sa East China Sea ang bagay na yan. Tumango si Wu Chen at sinabing, pero ang East China Sea Crown ay lumampas sa dapat nitong saklaw. Nasangkot ito sa mga issue na may kinalaman sa mga sikat na personalidad, mayayaman, at opisyal ng gobyerno. Nagsimula ang investigasyon 3 buwan na ang nakalipas. Base sa alam ko, sa loob ng 1 buwan, magsasara na ang lambat ng operasyon. Gulat na gulat si Li Ruobing. Anong sinabi mo? Nagpatuloy si Wu Chen, hindi lang ito problema ng kapatid mo kundi pati ng buong pamilya Li. Kapag nagsara na ang lambat, hindi lang siya makukulong. Kung kinakailangan, maaaring mapilitan ang pamilya nyo na putulin ang kaugnayan sa kanya. Matamang tumingin si Li Ruobing kay Wu Chen at sinabing, napakalaking issue nito. Sigurado ka bang tama ang impormasyong ito? Sinabi ni Wu Chen, huwag mo akong tanungin. Samantala, sa East China Sea Crown Entertainment Club, nagulat ang lalaking nakapurple na damit sa kanyang amo. Ganoon ang nangyari, boss. Sinabi ng kanang kamay ni Li Ruotay, si Wang Zuangyuan, sinaktan niya ang mga tauhan ni Zhao Zi, ninakaw ang sasakyan ko, at ginamit pa ang pangalan ni Eng Li. Hindi ba niya iniisip ang buhay niya? Sinabi naman ng kaliwang kamay ni Li Ruotay, si Zhao Guaizi, ang nakakapagtaka, paano nalaman ng batang yon ang numero ko? At bakit niya alam ang tungkol sa pulong ngayong Mayo? Ang pinakamatandang apo ng pamilya Li, na si Li Ruotay, ay tumayo at malamig na sinabi, kahit ano pa ang dahilan, hanapin niyo siya at dalhin sa harap ko. Ako mismo ang papatay sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Li Ruobing. Nagulat si Wang Zuangyuan at Zhao Guaizi. Miss Lai. Nagulantang si Li Ruotay sa kanyang upuan. 8. Agad niyang itinapon ang sigarilyo niya at sinabing, patayin ang mga sigarilyo. Ayaw ng ate ko sa amoy ng usok. Sabay lapit sa kanya. Ate, bakit ka na parito? May mahalagang bagay ba? Sinabi ni Li Ruobing, may ipapakilala ako sa'yo. Naglakad papunta si Wu Chen at sinabing, kagabi, hiniram ko ang sasakyan mo para maglaro. Heto ang susi. Nasa underground parking lot ng Fantasy Fashion. Inihagis niya ang susi kay Li Ruotay. Nanlaki ang mata ng lalaking naka-purple at sumigaw, siya yon. Ali, siya ang gumamit ng pangalan mo. Sa isip ni Wu Chen, si Li Ruotay, ang pinakapaboritong apo ng pamilya Li, ay may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng kanilang pamilya.
Mas malakas siya kumpara kay Liruobing, at halos hindi siya nagkakalayo sa antas ni Ding Ruilong. Bata pa lang, matigas na si Liruobing, palaging ipinagtatanggol at pinoprotektahan ang kapatid niya, ngunit kung minsan ay pinapalo rin ito. Kaya naman, hinahangaan ni Liruotay ang kanyang ate, pero takot din siya rito. Napakunot noo si Liruotay. Ate, sino ba talaga ang lalaking to? Biglang piniga ni Liruobing ang tenga niya. Anong lalaking to? Siya ang bayaw mo. Nagulat si Liruotay. Bayaw. Halos hindi makapaniwala si Wang Zhuangyuan at Zhao Guaizi. Boss Bayaw. Hindi makapaniwala si Liruotay at sinabing, Ate, gumagamit ka na naman ba ng pekeng kasintahan? Pero hindi ba masyadong pangkaraniwan ang pinili mo ngayon? Bigyan mo naman ako ng matinong dahilan para tanggapin siya. Saglit na natahimik si Liruobing. Pagkatapos ay bigla siyang tumingin kay Wu Chen at sinabing, Pasensya na, hindi ako maganda ang pakiramdam nitong mga araw na ito. Pagkatapos, sinuntok niya ng mahina ang dibdib ni Wu Chen at sinabing, Kasalanan mo to. Lumapit si Wu Chen at bumulong, sobrang arte mo naman. Ano, natatakot ka bang patayin ka ni Ding Ruilong? Napalingon si Liruobing at sinabing, Hindi ako natatakot, pero Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Tiningnan ni Wu Chen si Liruotay at napansin niyang tulala ito. Mukhang naguguluhan ang kapatid mo. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.